Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyo, ito ay mga pangangaral ni Brad Ellie Soriano. Patutugtugin natin ng buo nang di mawala ang konteksto na kanyang ipinapangaral. At ating bibigyan ng reaction pagkatapos ng video. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. Halina at atin ng panoorin. Antikristo ito, magpapakilalang siya'y Diyos, pero ito lilitaw bago dumating ang Panginoong Jesus. Dito, sinasabi ni Brad Ellie na mauuna muna ang paghahari ng Antikristo at ang bulaang propeta bago bumalik ang Panginoong Jesus. Basahin muna natin ang pagbabalik ni Jesus sa lupa upang labanan ang Antikristo at ang bulaang propeta, upang agawin ni Jesus ang kaharian mula sa Antikristo sa digmaang Armageddon. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo, at sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka, at ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema, at siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakaalam kundi siya rin. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti, at nangararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa, at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal, at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kaniyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At nakita kong nakatayo ang isang anghel sa araw, na siya'y sumisigaw ng malakas na tinig, na nagsasabi sa lahat ng mga ibong lumilipad sa gitna ng himpapawid, hali kayo at mga katipon sa dakilang hapunan ng Diyos, upang kayo'y makakain ng laman ng mga hari, at ng laman ng mga pangulong kapitan, at ng laman ng mga taong makapangyarihan, at ng laman ng mga kabayo, at ng mga nakasakay dito, at ng laman ng lahat ng mga taong laya at mga alipin man, at maliliit at malalaki. At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa, at ang kanilang mga hukbo na nangagkakatipon upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. At sinunggaban ang hayop, at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. At ang mga iba ay pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig niyaong nakasakay sa kabayo, at ang lahat ng mga ibon ay nangabusog ng mga laman nila. Kapitulo 20. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman
at isang malaking talikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang wag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol, at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at mangaghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Antikristo ito, magpapakilalang siya'y Diyos, pero ito lilitaw bago dumating ang Panginoong Jesus. Ipinagpauna ito ng salita ng Diyos sa 2 Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 9, o versikulo 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Di naman pala tayo maliligaw eh. Mahahayag pala yan eh. Marireveal yan. I-reveal ng Diyos yan sa atin. Sabi niya, huwag kayong padaya sa kanino man, sa anumang paraan, sabi ng mga apostol. Sa kanino man, sa anumang paraan. Sapagkat ito'y hindi darating malibang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Alam nyo, bago pala dumating si Kristo, mahahayag muna yung taong makasalanan. Hindi dadating si Kristo malibang dumating muna itong taong makasalanang ito. Yun ang tinatawag na pagtataliwakas. Ibig sabihin, malapit ka na sa wakas. Taliwakas na. No? Hindi darating hanggang sa dumating mula ang pagtaliwakas. Mahayag ang taong kasi Kristo hindi dadating yan. Huwag kayong mag-alala na bukas darating na. Bago dumating si Kristo, iahayag muna niya yung taong makasalanan na anak ng kapahamakan. So, mauuna ang pagkahayag ng Antikristo bago dumating si Kristo. O meron na kayong guide, mga kapatid. Huwag kayong maniwala, dumating na si Kristo, nasa Davao na, dumating na si Kristo, nasa Amerika na, dumating na si Kristo, nandun na sa Germany, dumating na si Kristo, nandito na sa Chile, dumating na si Kristo, nandun sa kung ganon. Huwag kayong maniniwala ron. Bago dumating yung tunay na Kristo, mga kapatid. Sa ating panahon kasi, 4 na yung mga
nagsasabing sila na raw yung Kristo eh. Basahin nga natin itong naipalblis na ito ng CNN yata nag-publish nito eh. May pangalan pa eh. Kapatid na Josel, basahin mo nga. Opo, Brother Eli, ito po ang mga nagke-claim. Si Sergei Torop, isa pong former Russian traffic policeman. Si David Shaler, a former British M15 agent. At Apollo Kiboloy po naman, siya daw po ang Son of God. Galing po yan sa Pinas. Si Jose Luis Miranda po ng Puerto Rico, yan po yung namayapa na. Lahat po nagke-claim na sila po ang Panginoong Hesukristo. Mag-antay pa kayo, meron pang lalabas. Dadami pa po yan. Pero ang isang matitiyak natin, hindi dadating ang Panginoong Hesus hanggang hindi mahayag muna yung Antikristo na taong makasalanan na anak ng kapahamakan. Kaya itong mga itong nagke-claim na sila na nga yung Kristo, dapat ipakita muna nila kung sino yung Antikristo. Hindi naman nila pinapakita, bigla na lang sila naging Kristo. Kasi yung nasa Biblia, hindi darating ang tunay na Kristo malibang dumating muna ang pagtaliwakas na mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Sino itong taong makasalanan na ito? Tuloy natin sa 2:4, kapatid na Daniel. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Meron palang lilitaw, ito yung main na Antikristo, ito yung pinaka-last na Antikristo na lilitaw. Siya mismo magpapakilala, siya ang Diyos. Sumasalangsang siya, sinisiraan niya. Gusto niya ang tao ay hikayating huwag maniwala sa ibang mga Diyos, no? Sinasalangsang, nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Uupo pa siya sa templo ng Diyos. Siya'y nagtatanyag ng kanyang sarili tulad sa Diyos. Tatandaan nyo, mahahayag ito. Kaya pagka meron na kayong nakikita ngayon sa mga nangangaral na pinangangaral niya na siya na ang Diyos, baka namumuro na yan, kumbaga sa bingo, Brad Josel, ano? Opo. Kumbaga po last card na ito sa mga nagsusugal. Ito na. Ano na to? Pangpinali na to ito. Ganun po pala itong Pagka ipapakilala niya na ang kanyang sarili, siya ang tunay na Diyos, siya ang Diyos, walang ibang Diyos, magpapakilala siya, uupo pa siya sa templo ng Diyos para sabihin niya siya ang Diyos. Ngayon, itong taong ito, taong makasalanan ito, tao ito hindi ito anghel, hindi ito kung ano, tao ito. Taong makasalanan, anak ng kapahamakan, man of sin, the son of perdition, ang sabi sa English. Son of perdition. Itong taong ito na lilitaw na pinaka-star, kumbaga yan ang kapitan ng lahat ng Antikristo. Kasi ngayon marami na di ba, Brad Josel? Opo, Brother Eli. Marami na nga po. Sabi pa nga ni Juan, noong panahon nila marami na Pero ito, lilitaw ito bago dumating si Kristo. Kaya ang ating timetable, hindi pa dadating si Kristo hanggang hindi pa lumilitaw itong Antikristong ito. Tanungin nyo itong nagpapakilalang sila raw ang Kristo. Kung sino ang Antikristong lumitaw bago sila. O baka sila yung Antikristo. Di ba ganon, ang analysis, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, baka mamaya sila na yung lumitaw na yan kasi nagpapakilala na po. Yung sinasabi po niyo, kapatid na Eli, hindi naman basta directly
magpapakilala, sasabihin nila, ako yung kalaban ni Kristo, ako yung antikristo. Ipapakilala po sila mismo, sila si Kristo, kapatid na Eli. Kaya, delikado eh. Delikado, mga kapatid. Pag may nagpapakilala na Kristo na, baka, namumuro na tayo, kumbaga sa bingo. Isang hugot na lang. Kasi, kaya nga binibigyan ko kayo ng lead, mga kapatid. Ang ibig bang sabihin dito ni Brad Eli na madadatnan ng mga Kristiyano ang Antikristo at ang bulaang propeta? Kung totoong itong nagpapakilalang ito na sila raw nga ang Kristo, dapat may tungkulin sila na ihayag nila yung Antikristo. No? At kung sila yung tunay na Kristo, dapat patayin nila Antikristo, kapatid na Josel. Opo, Brother Eli, ganun po ang binasa ninyo sa amin Kasi mauna po ang pagkahayag nitong Antikristo na ito na ultimate sa mga Antikristong naglalabasan mula pa po sa panahon ni Juan. Kung ikaw ngayon ang tunay, dapat ituro mo sino ba itong matinding Antikristo na ito na sinasabi ni San Pablo, yung son of perdition na ito, taong makasalanan, pero nagpapakilalang Diyos, nagpapakilalang Kristo. Gumagawa pa nga po ng himala ito. So, yun po, Brother Alam Eli, mo, pala. ang isang palatandaan na ang Kristo dumating na, yung tunay na Kristo, pagdating niya kasi, papatayin niya yung Antikristo na yan. No? I-destroy ni Kristo yan. 2:8. Pakinggan nyo ang ikalawang Tesalonika. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kaniyang bibig at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin. Ayan. Lilipulin yan, papatayin ng Panginoong Hesus pagpunta niya sa kanyang pagparito. Hanggang nandiyan ang Antikristo, hindi pa dumadating yung talagang Kristo. Nakukuha mo ba yung analysis ko, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, hanggang nandyan po yung Antikristo, ibig sabihin, hindi pa po dumadating yung tunay na Kristo. Kasi pagdating po nung tunay na Kristo, ang isang gagawin po nun, papatayin niya yung Antikristo sa pamamagitan po ng hininga ng kanyang bibig, kapatid na Eli. At pati yung kanyang mga kasamahan, lilipulin ng Kristo yon. Lilipulin niya lahat ng kaaway niya pagdating niya. Kaya nga maghahari siya ng 1,000 taon pagdating niya bubuhayin niya yung mga patay, maghahari siya ng 1,000 taon. Lilipulin niya yung Antikristo, unang-unang gagawin ng dadating na Kristo, na tunay na Kristo. Sabi, kung magkagayon, mahahayag. Ang maghahayag niya ng Panginoong Hesus Kung magkagayon, mahahayag ang tampalasan. At napapatayin ng Panginoong Hesus ng hilinga ng kanyang bibig sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Pagparito pala ni Kristo, yung Antikristo, ihahayag niya. Kaya malalaman natin yan pag dumating na ang tunay na Kristo, malalaman na natin yung Antikristo. Hanggang wala pa ang Panginoon Kristo, hindi mahahayag yan yung tampalasan na yan. Dadating muna si Kristo para makilala mo yan. No? Kaya nga, para yan mapatay ang ibig sabihin. Kung papatayin ni Kristo yan pagdating niya. Hindi pinatay ni Jesus ang Antikristo. Basahin natin. At sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Pero
bago dumating ang Kristo, maghahari muna yung Antikristo na yan. Pakinggan niyo ang sinasabi sa Apokalipsis 20, versikulo 4. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ay, yung palang paghahari ni Kristo sa 1,000 taon, mag-uumpisa pala yun pag nabuhay niya na yung mga patay. Yung pagdating niya, bubuhay niya yung mga patay, at yung mga binuhay niyang patay, makakasama niyang maghari sa 1,000 taon. Eh, sino ba yung bubuhayin niyang mga patay? Yun yung mga pinatay dahil sa salita ng Diyos, dahil sa patutuo ni Jesus. Ang mga ito ang wika, hindi sumamba sa hayop dun sa Antikristo o sa kanyang larawan man, hindi sila sumamba. At hindi tumanggap ng tanda sa kanilang kanang kamay at sa noo. Ibig sabihin, bago dumating si Kristo, maghahari nga yung Antikristo. Ang mga tao bibigyan ng tanda sa kanang kamay at sa noo. Pasasambahin sila doon sa Antikristo. Eh pagka tumutol ka, hindi ka sumamba, hindi ka tumanggap ng tanda, papatayin ka ng Antikristo. Kaya dapat yung matandaan mga kapatid, bago dumating si Kristo at maghari ng 1,000 taon, maghahari muna ang Antikristo kasi nga yung mga bubuhayin ni Kristo makakasama niyang maghari sa 1,000 taon, makakasama roon yung mga taong tumanggi sa Antikristo, tumanggi sa bulaang propeta, tumanggi dun sa hayop, yung tinatawag sa Biblia na hayop. Hindi sila tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At hindi sila sumamba doon sa hayop. Bakit? Kasi mangyayari, bago dumating si Kristo, maghahari nga itong nagpapakunwaring Kristo, pasasambahin niya sa kanya ang mga tao. Eh yung hindi sasamba, papatayin niya. Basahin natin ang 13 ng Apokalipsis. Doon sa versikulo 13 at kapitulo 13. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Nakita nyo, itong mga hayop na ito, hayop talaga itong mga ito eh. Mga mangangaral ng demonyo itong mga ito eh. Na Hindi yan marami. Kaya nga ang ginamit na salita ay singular na siya. binigyan ng ng kapangyarihan ng diablo para magmilagro, magpababa ng apoy kahit sa langit, no? Sa paningin ng tao, no? Siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda. Ano pat nakakapagpapaba ng apoy mula sa langit
hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Kaya maniniwala ang marami rito eh. At tapos, doon sa 14, nadadaya niyang nananahan sa lupa dahil sa tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi niya, dapat sa mga nananahan sa lupa, sinasabi niya, dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop. Gagawa sila ng image ng larawan na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Tapos, sa 16, sa susunod, at pinagkaloob ang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop. Biro mo yung larawan na ginawa nila, yung image ng hayop, nakakapagbigay siya ng hininga. Parang akala mo buhay na buhay yung larawang ginawa nila. Nagbibigay ng hininga sa larawan ng hayop. Upang ang larawan ng hayop makapangusap, makakapagsalita yung larawan ng hayop sa tindi ng kapangyarihan nitong Antikristo. Larawan nakakapagsalita, yung larawan ng hayop, yung image. At para naman maipapatay ang hindi sasamba sa larawan ng hayop. Kaya nga, mapapatay ang mga hindi naniniwala sa kanila. Yun nga yung mga napatay na yon na tumanggi dito sa hayop, tumanggi dito sa Antikristo. Yun naman ang pagdating ni Kristo, bubuhayin niya kasama nung bubuhayin niyang maguli, kasama nung mga unang Kristiyano, at saka itong mga tumanggi sa Antikristo, sa hayop. Sa senaryo na ito, mangyayari ang rapture? Yun ngayon ang makakasama niyang maghahari sa loob ng 1,000 taon. Gusto ko lang ulitin ang 24. Pakinggan yung mabuti, babasahin ko mga kababayan. No? Makita nyo lang yung punto ko. Nakakita ako ng mga luklukan. May mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. Itong mga ito, mga hari, gagawing hari ito eh. Kaya bibigyan ng thrones. Yung luklukan sa Tagalog, sa English, thrones po yun. Thrones. Siyempre, ang umuupo sa ibabaw ng throne o ng trono, hari yan eh. I saw thrones and they that sat upon them, and judgment was given unto them. Nakakita ako ng mga trono, at ang mga nagsisilukluk sa mga ito, pinagkalooban sila ng paghatol. Nakita ko ang kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo. Sabi ni Juan, dahil sa patutuo ni Jesus, napugutan ng ulo itong mga taong ito. Dahil sa salita ng Diyos, at meron silang kasama pa, at ang mga hindi sumamba sa hayop, ibig sabihin, nakaraan na yung paghahari ng hayop bago naganap ito. Nakita ko yung mga taong hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, hindi sila sumamba o tumanggap man sila ng tanda sa kanilang noo at sa kanang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ibig sabihin, kaya mapakaliwanag, mga kababayan, ang unang maghahari, yung hayop, yung tatanggi sa paghahari ng hayop, yung hindi magpapadaya, papatayin. Yung pinatay ng hayop at ng kanyang mga kasama, yun naman ang bubuhayin ni Kristo na hindi nagpatatak dun sa hayop. At yun namang na binuhay ni Kristo na yun ang maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Nakikita nyo ang konsekwensya, mga kapatid, ano? Ang patotoo na mauunang maghari ang Antikristo. Bago dumating si Kristo, para maghari naman sa mundo ng 1,000 taon. Mauuna munang maghari ang Antikristo. Kasi makakasama ni Kristo sa paghahari sa 1,000 taon yung mga tumangging pagharian nung hayop o nung Antikristo.
na pinatay nila kasi hindi tumanggap ng tanda, hindi tumanggap ng bilang ng kanyang pangalan, papapatay ng Antikristo. Pero pagdating ni Kristo, papatayin naman itong Antikristo ng hininga ng kanyang bibig, lilipulin ng kanyang mga kasama, at yung mga tao namang tumanggi sa Antikristo, yun naman ang bubuhayin ni Kristo para makasama niyang maghari sa loob ng 1,000 taon. Ayan. Kaya ang iniintay natin, mga kapatid, ang hinaharap 1,000 taon at isa pa, ang paghahari ng Antikristo. Yung 1,000 taon, huling araw na yun eh. Kasi ang isang araw sa Panginoon, katumbas ng 1,000 taon. Ang 1,000 taon, katumbas ng isang araw. Kaya yung 1,000 taon, isang araw na lang ang kwenta ron eh, Brad Jocelyn. No? Ibig rin bang sabihin ni Brad Ellie na isang araw lang mabibilanggo si Satanas? Opo, Brad Eli, dyan po sa pinapakitang kwenta ng Biblia, ganun po ang katumbas Kalawang niya. Pedro, basahin natin, 3:8. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Kaya kung mag-ahari si Kristo at ang kanyang mga binuhay na mag-uli sa lupa ng 1,000 taon, katumbas lang ng isang araw yun eh. Na? Pero 1,000 taon yun sa ating mga tao. Pero katumbas lang yun ng isang araw. Sa mga kapatid, ang natitira na lang pala, isang araw at yung panahong maghahari si Kristo, ay maghahari ang Antikristo. Kasi bago mag-umpisa yung 1,000 taon na pwedeng i-consider na isang araw, maghahari muna yung Antikristo. Yung paghahari ng Antikristo, kung sa panahon na ng Biblia, hindi na isang araw yun, kapatid na Josel. Ano na lang po yun kung ganun, Brad Eli? Mga last events na ng human history yun na bago dumating si Kristo. Kasi nga, yung paghahari ng Antikristo, hindi naman pagtatagalin ng Panginoon Kristo yan eh. Tanong mo sa akin kung bakit. Bakit po? Ikaw ba naman ang tagapagligtas papayagan mong maghari ng mahaba yun. Kagaya ng sabi ng born again, 7 taon daw maghahari Antikristo. Di pagkarami-raming taong nalokot na nagkamatay dyan. 7 taon talaga maghahari ang Antikristo. Ang Antikristo ay sumasalamin sa 4 na mga ngabayo. Ang una muna ay puti na sumisimbolo sa kapayapaan. At ang mga sumunod na pangyayari ay naalis ang kapayapaan. Nagkaroon ng taggutom at mga kamatayan ng mga tao. Sa 7 taon, ito ngang pandemya ngayon, milyon na ang naaapektuhan. 1 taon pa lang palagi mo, 7 taon, maghahari ang Antikristo sa lupa. Pagkarami-raming taong mapapatay at maipapahamak ng Antikristo. Ikaw si Kristo, ipupuspone mo pa ba yung pagparito mo? Hindi mo na ipupuspone yun. Pagkatamang oras na talaga, paparito ka na. Pero isang bagay na hihintayin natin, mga kababayan, mahahayag ang Antikristo. Yun ang ating abangan ngayon, mga kapatid sa iglesia. At pati yung hindi natin, mga kapatid, ang aabangan nyo po, hindi yung pagbabalik ni Kristo agad. Ang aabangan natin, yung paghahari ng Antikristo, na huwag tayong matatakan ng kapangyarihan ng Antikristo kasi mauuna siya. Kaya pagdating ni Jesus, sa pagparito ng Panginoong Jesus, papatayin niya ng hininga ng kanyang bibig yung taong makasalanan na yon. Ulitin nga natin, kapatid na Daniel, yung 2:8. Ang totoong mangyayari. Magra-rapture muna dahil aalisin ang iglesia sa sanglibutan. Kaya nga umpisa sa Apokalipsis, Kapitulo 4 hanggang Kapitulo 20,
at hindi na binabanggit ang iglesia. Dahil wala na sa sanglibutan. Ang nasa sanglibutan ng mga hirang na tinutukoy ay mga Israelita na paghaharian ng Antikristo. Ang akala nila na siya ang hinihintay nilang Mesyas na tagapagligtas ng Israel. Pero nagkamali sila. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kaniyang bibig at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin. Pagparito ni Kristo, lilipulin niya ang mga antikristo. At yung tampalasan na yon, yung taong tinatawag na anak ng kapahamakan, na magpapakunwaring siya ang Kristo, lilipulin nyo, papatayin nyo ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig sa kanyang pagparito. Lilipulin pati ang mga kasama niya. Basahin natin ang unang Korinto 15:24. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Ayan, lilipulin niya pagdating niya. Lilipulin niya ang lahat ng paghahari, kasama yung paghahari ng Antikristo ron. At lahat ng kapamahalaan, mga gobyerno ng mga Antikristo, naku po. Yung mga ayaw maniwala kay Kristo, yung gobyernong mga ganyan. Lilipulin yan pagbabalik ni Kristo. Makakatakas na rin kayo dyan sa mga gobyerno ng komunista na yan na nang aapi sa inyo. Pagdating pa ni Kristo. Kaya yan ang mga mangyayari para meron tayong guide, mga kababayan. Kaya ko po ito sinasabi para at least magkaroon kayo ng ideya na ano ba ang paghahandaan natin. Una nating paghandaan ay yung maging dapat tayo kay Kristo. Tama si Brad Ellie dito. Lilipulin muna niya ang lahat ng kaharian sa mundo bago mag-umpisa ang 1,000 taon na paghahari ni Jesus. Pagdating niya. Pero una nating dapat na warning, bago dumating si Kristo, maghahari muna ang Antikristo. Ngayon, paano siya makakapaghari? Ano ba mangyayari dito? Ba't nga magkakapaghari sa buong mundo? Bahasin natin ang Apokalipsis. Huling barahan ni Satanas itong Antikristo, kapatid na Daniel, kapatid na Josel. Huling baraha yan, yung huling-huling dadat na ni Kristo na Antikristo, na magpapakilalang siya ang Diyos, no? Uupo pa siya sa templo ng Diyos. Huling barahan ni Satanas yan. 13:2 ng Apokalipsis. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Biro mo, ibibigay ng dragon sa kanya yung kapangyarihan niya. Huling baraha nga ito ni Satanas. Ang dragon kasi si Satanas 12:9, kapatid na Daniel. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ang dragon, yan si Satanas. Pagka pala ang Antikristo maghahari na, bago dumating si Kristo, maghahari siya. Bibigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Kaya makakapaghari sa buong mundo yan Biro mo, bibigay ng dragon ni Satanas ang kanyang kapangyarihan,
Yung kanyang luklukan, yung mismong yung trono ni Satanas bibigay dun sa Antikristo. Pati dakilang kapamahalaan, napakalaking poder. Magiging powerful itong Antikristo. Ito ngayon ang maghahari sa mga lahat-lahat ng tao halos sa mundo. 13:15. Ulitin natin. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Uloy. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, na at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Tignan mo, maghahari talaga siya eh. Makapangyarihan lalabas itong Antikristong ito. Kasi ang lahat malalaki, maliliit, mayayaman, mga dukha, ba? Mga laya, mga alipin, halos lahat ng uri ng tao. Pinabigyan niya ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo para wag makabili, makapagbili pagka wala kang larawan ng hayop. Okay, papatayin ka pag ayaw mong tanggapin yung tanda ng hayop, papatayin ka naman nila. Yun. Yung papatayin nila, natatanggi sa kanila, sa kanilang paghahari, makakasama naman yon sa unang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, na maghahari naman kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Nakikita mo ba yung kahari-kaharian na yan, kapatid na Rodel? Yung kaharian na yang mangyayari sa mundo? Opo, kapatid na Eli, awa po ng Panginoon. Gaya ng sinasabi nyo nga, ang inaabangan po natin muna ngayon, hindi pa yung pagparito ng talagang totoong Kristo, kundi yung pagkahayag muna nung Antikristo. Pero Antikristo siya, magpapakilala po siya ang Diyos, siya ang Kristo, kapatid na Eli. Kaya pagka meron pong lumitaw ngayon, ang ganda po ng clue na binigay nyo eh. Pag may lumitaw ngayong nagpapakilalang siya ang Kristo, dapat meron siyang ihayag na Antikristo, sino yon? At dapat pinatay niya yon. Kasi po yung tunay na Kristo, pagdating niya, ang unang-una niyang gagawin, papatay niya po itong Antikristong ito, kapatid na Eli, itong anak ng kapahamakan na sinasabi ng Biblia. Na maghahari po ito bago po dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga yung pinapansin niyo po kanina, mga tanda bago dumating ang Panginoong Hesukristo, ang mga tao makalaman. Walang iniisip na bagay na ukol sa espiritu eh. Mga makalaman, pag-aasawa, pagbili, pagtatayo, ganon mga kapatid na Eli, pagtatanim. Bakit puro ganon ang kondisyon ng isip ng tao sa panahong yon? Kasi bago pala dumating ang Panginoong Hesukristo, pinaghaharian ng mundo noong Antikristo, kalaban ni Kristo, kapatid na Eli, pero ang pakilala siya ang Kristo. Tapos papatayin niya yung mga talagang lingkod ni Kristo, yung mga ayaw sumamba sa kanyang larawan, papatayin niya. Kaya ang maghahari sa 1,000 taon, kasama po yung mga pinatay dahil hindi sumamba sa hayop po sa kanyang larawan man. Maliwanag po doon na mauuna talaga yung hayop. Nalilitaw muna bago po dumating yung 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoong Hesukristo, na mag-uumpisa naman yon sa unang pagkabuhay na mag-uli. Na ang bubuhayin nga pong mag-uli, kasama po doon yung mga pinatay ng Antikristo. Kaya mauuna po talaga yung Antikristo, kapatid na Eli. Kaya ang ganda po nitong mga clue na ito, kung maririnig ito ng buong mundo, mahirap ka pong madaya basta nang nagpapakilalang Kristo ngayon. Gaya nung Son of God yan sa Pilipinas, kailangan kung siya yung Son of God, You stay there. siya yung Kristo, dapat ipakilala niya sa atin. Sino yung Antikristong nilipol mo?
bago ka dumating ngayon dito sa lupa dahil yun po pala ang event na gagawin, kapatid na Eli. Kaya dito po sa sequence ng event na ito, maliwanag po ng inaabangan nating lumitaw yung Antikristo muna. Kaya pag kami lumitaw ngayon, nagpapakilalang Kristo, sabi nyo nga, namumuro na yan. Wala pa naman po kasi yung Antikristo na talagang dapat pinatay niya siya nagpapakilalang Kristo, sa malamang-lamang kasama ka talaga dyan sa mga Antikristo. Kung hindi man ikaw pa, yung main talaga na magdodominate ng buong mundo, na bibigyan ni Satanas ng kanyang kapangyarihan, kapatid na Eli, para makapaghari sa buong mundo. Yun po awa ng Diyos, kapatid na Eli, itong panahunan na to na sinasabi nyo, na may natitira pang isang araw, yun nga po yung 1,000 years, tapos yung kakaunti pa habang hinihintay natin yung pagdating ng Antikristong pinaka-pinal talaga, kapatid na Eli. Kaya hindi na po talagang matagal na matagal. Lalabas, kapatid na Rodel, yung 1,000 taon, kung isang araw lang kukwentahin natin yun, hindi na masyadong marami, no? Opo. Kasi ang hihintay na lang natin, Antikristo, ang pagkahayag Kasi kaya ko sinasabing, hintayin natin pagkahayag. Ihahayag kasi yan ng Panginoon mahahayag yan Bago dumating ang Panginoong Jesus, mahahayag yan. Bago siya dumating, mahahayag na yung Antikristo na yan. Kasi nga, uupo yan sa templo ng Diyos Magtatanyag siya na siya ang Diyos Kaya pag nakakita na kayo ng tao na nagsasabi siya ang Diyos, nagkiklaim na ng authority at ng kapangyarihan, tapos nagpapababa na ng apoy sa langit, nagbibigay na ng buhay sa larawan para makapangusap ang larawan, kabahan na kayo. Pag nahayag yan, ayan na, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Para maganap naman yung unang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, na yung kanyang unang bubuhaying mag-uli ng mga patay, yun naman ang maghaharing kasama niya sa 1,000 taon. Basahin natin ang 2:14 ng unang Tesalonika. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga Ikalawa. Ay 4:16 ng unang Tesalonika, ang ibig ko sabihin. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Ayan, yun yung unang mabubuhay na mag-uli. Yan ang makakasama niyang maghahari sa 1,000 taon kailan ba sila mabubuhay na mag-uli? Ang Panginoong wika, bababang mula sa langit. Kaya si Kristo, pagparito, bababa siya galing sa langit. Hindi na lang basta lilitaw sa Germany o sa France o kaya lilitaw sa Davao. Hindi ganun. Ang pagparito ng Panginoong Kristo, bababang mula sa langit, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Ang nangamatay kay Kristo, unang mga bubuhay na mag-uli. Mauuna palang mabuhay mag-uli yung nangamatay kay Kristo. At yung mauunang mabuhay na mag-uli, kasama ron yung tumanggi sa paghahari ng Antikristo. Hindi nagpatatak ng tatak ng Antikristo. Yun ang kasama sa unang pagkabuhay na mag-uli, na maghahari naman kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kasama yung iba pang nabuhay na mag-uli sa unang pagkabuhay. Kasama riyan mga apostol, mga unang Kristiyano. Sabi kasi, ang nangamatay kay Kristo, unang mabubuhay na mag-uli. Tiyak na tiyak, kasama si Maria ron. No? Kasama ron si Jose. Kasama si Maria Magdalena sa mga unang mabubuhay na mag-uli. Kasama si Lazaro. Kasama po si Pablo. Kasama ang mga apostol. Kasama si Timoteo.
Kasama yung mga Kristiyanong naglingkod. Unang mabubuhay na mag-ulian, nangamatay kay Kristo yan eh. At saka, yung mga tumangging magpasakop sa Antikristo, hindi tumanggap ng tanda sa kanilang kanang kamay at sa noo, kasama rin yun unang mabubuhay na mag-uli. Pag nabuhay na mag-uli sila sa unang pagkabuhay, maghahari sila sa loob ng huling araw sa 1,000 taon. Basahin natin ang 26 ng Apokalipsis. Ang pinagtataka ko, ang dami niyang binanggit na mga pangalan. Pero ni isa sa aklat ng lumang tipan ng mga pangalan ay wala siyang binanggit, si Brad Ellie. Ibig bang sabihin na gaya nila Abel, Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, Moises, Haring David ay hindi kasama sa unang pagkabuhay at hindi kasama na maghahari sa 1,000 taon? Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ayun, yung makakasama sa unang pagkabuhay na mag-uli, yun yung mga namatay kay Kristo, mapapalad yon. At ang makakasama pa rin doon, yung hindi tumanggap sa paghahari ng Antikristo. Kaya mga kababayan, kaya ko po ito sinasabi, pinag-uulit-ulit ko sa inyo, mga kapatid, na mga hindi kaanib sa iglesia ng Diyos. Mag-isip-isip po kayo na para kayo makatanggi, para nyo wag matanggap ang tanda ng Antikristo, kailangan masakop kayo ni Kristo. Kaya ko ito sinasabi tanggihan nyo ang paghahari ng Antikristo pagdating. Huwag kayong sasamba sa Antikristo. Huwag kayong tatanggap ng kanyang tanda sa noo at sa kanang kamay ninyo. Huwag yun, mahahayag yan Malalaman natin yan, tanda na yan, ihahayag ng Diyos yan in due time. Pag dumating na yung taong makasalanan na magpapakilalang siya ang Diyos at sinasalangsang niya ang lahat ng Diyos, pati ang Diyos na tunay na Diyos, at ang itatanyag niya, siya mismo ang Diyos, naririto sa lupa. No? Uupo pa sa templo ng Diyos. Naku po, ang Diyos po ay hindi pupunta rito sa lupa, yung tunay na Diyos. Hindi po pupunta sa lupa rito yon, hindi. Pero itong magpapakilala na ito na uupo pa sa templo ng Diyos, huwag kayong mabiktima niyan, hindi yan ang tunay na Diyos. Pero sasabihin niya, siya ang Diyos. Sumasalangsang siya at nagmamataas siya laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Siya'y uupo sa templo ng Diyos, itatanyag niya ang kanyang sarili tulad sa Diyos. Pag meron na kayo nakitang ganyan, yan, inihahayag na ng Diyos yan. Mahahayag yan Kaya akong inaabangan ko yan Kung ako nakikinig ng balita, ang pangunahing interes ko yan, katuparan ng salita ng Diyos Pag nakita ko na sa balita, meron nang nagpapakilala na kaya lang hindi tayo nakakatiyak. Baka wala na ako nung panahon na yun Pero kung buhay po ako, maaari ko kayong masabihan na, naku, eto na mga kapatid. Ayan na yan. Yan na nga yung Antikristo. Nagpapakilala siya na ang Diyos. Nagpapababa pa ng apoy. Hindi ko naman masisiguradong andito pa ako. Pero dito sa lupa yan, magpapakilala siya ang Diyos. No? Pag nakita nyo ng ganun, meron ng ganun, ingat na kayo. Yun ang Antikristo. At dadating na nun si Kristo, malapit na. At pagdating ni Kristo, para alam nyo, yun nga ang Antikristo, mamamatay yun sa hininga ng bibig ni Kristo, papatayin niya yun. Pati yung kanyang mga kasamahang Antikristo, lilipulin ng Diyos yan. Ang mga paghahari, ang mga kung ano-anong kapangyarihang labag
at laban kay Kristo. Sana matandaan niyo po yung mga bagay na yan, mga kababayan. Kasi pag natandaan niyo yan, matututo kayo na makiramdam. Hindi kayo basta maililigaw ng Antikristo. Kasi makakaligaw yan eh. Ililigaw niya kung maaari. Nakikita mo yung gravity nung sinasabi ko, kapatid na Josel, na mahalagang mahalaga ito sa lahat ng tao sa panahon ngayon eh. Opo, Brad Eli, dahil ito po ay may malaking pagliligaw na gagawin eh. At napaka-crucial po sa panahon natin dahil naipakita nyo nga may panahunan po ang Biblia. Hindi naman po katagalan pa ang hihintayin. Bago naman dumating ang Panginoong Hesukristo, yung tunay na Kristo, may magpapakilalang Kristo na ito po ay Antikristo. Hindi naman magpapakilalang siya'y bulaan. Ang magpapahayag pa nga itong Diyos po siya. At magliligaw po ito ng marami. At pagka ikaw ay tumanggi na sumamba sa kanya, yung mismong larawan niya, hindi man siya, yung larawan niya na binigyan po ng hininga, nakakapag-utos po yun. Papatayin yung mga tatanggi na mabigyan sila ng tanda sa kamay at noo, yung sasamba sa kanya, papatayin yun. Kung ang dumating po ngayon, nagke-claim, siya ang tunay na Kristo, kagaya na nga po ng mga marami nang nagke-claim mula pa panahon pa po ni San Juan. Teka muna, ano bang ginagawa ninyo? Kung ikaw ang tunay na Kristo, di dapat pinatay mo yung Antikristo. At kung ikaw ang tunay na Kristo, dapat nabuhay na mag-uli yung mga pinatay nitong Antikristo. Dahil isasama mo yan na maghahari sa loob ng 1,000 taon. Kaya lang wala pong ganong nangyayari sa mga nagke-claim ngayon na mga Kristo. Hindi mo nga namamalayan, natagal na palang nandiyan, wala namang nangyayari. Kaya dapat talagang nag-aabang po ng mga events na sinasabi ninyo. Detalyado po yung mga pinapakitang tanda para malaman natin, ito na ba ang dumating, ay tunay na Kristo na ba ito? O ito ba ay Antikristo? Pero sana bago dumating po yung tunay na Kristo at makita rin natin ang paglitaw o pagkahayag nitong Antikristo na ultimate dahil huling barahan na nga po ng Diablo ito. Sabi nyo nga po, binasa ninyo sa amin, bibigyan siya ng kapangyarihan niya, pati kapamahalaan at ang luklukan ng demonyo. Talagang kaya makakapaghari po sa buong mundo eh. Massive po ang magiging pagliligaw nito. Kasi, ang paghahari ng hayop na Antikristo, yan ang panahon ng malaking kapighatian. Kaya nga malawakang pandaraya at uupo pa at magpapakilalang Diyos. Kaya nga sinasabi ni Brad Eli na huling baraha ni Satanas. Kaya ang malaking kapighatian ay hindi mangyayari sa pagkatapos pa ng 1,000 taon. Ang malaking kapighatian ay mangyayari sa panahon ng hayop na Antikristo at ng kanyang bulaang propeta. Kaya nga, sa digmaang Armageddon, maraming mapapatay. Kaya mali ang analysis ni Brad Eli sa malaking kapighatian. At talagang makakahikayat siya dahil nakapagpapababa po sa paningin ng tao, nakapagpapababa po siya ng apoy mula sa langit. Sinong hindi maluloko nito kung hindi ka well-informed? Kaya nga po sa mga makikita mo sa alam mo, kapatid na Josel, araw-araw talaga makapakinig ang mga tao. Kasi kung kulang ka sa impormasyon sa salita ng Diyos, ikaw ang kasamang nabibiktima ng Antikristo eh. Kasi kulang ka sa impormasyon kulang ka sa aral eh. Pero pagka alam mo itong aral na ito na kung basahin ko nga, inuulit-ulit ko pa para maintindihan eh. At least makakatulong tayo sa kapwa. Hindi sila mabiktima ng Antikristo. Nakikita mo yung ibig ko sabihin. Opo, Brad Eli. Kasi kung naipakita nga sa atin, naintindihan po natin mga kababayan, itong mga ulit-ulit na mga pinapakita ni Brad Eli mga talata na ito, hindi tayo madadaya. Kasi ang magiging dahilan kaya madadaya po nitong bulaan, yung marami sa buong mundo, yung kakulangan nila ng kaalaman sa hinaharap na mangyayari.
Ang mangyayari kasi, kung magbabatay sila sa nakikitang nagagawa noong Antikristo, ay talagang madadaya po sila. Hindi nila kasi alam yung sinasabi ng Biblia na yan pala mismo ang tanda ng paglitaw ng son of perdition na yan o yung Antikristo na yan, hayop kung tukuyin din sa Biblia. Matindi po ang magagawa nito. May dakilang kapangyarihan nito dahil may kapangyarihan ngang ibinigay ang Satanas o ang Diablo sa kanya, pati luklukan at kapamahalaan, mamamayagpag po ito. Ito nga po pala yung binabanggit nyo kanina, Brad Eli, na malagim, na may hinaharap na ganito. So ito po ang ine-expect natin. Not that gusto nating mangyari, pero talagang darating po dahil pinagpauna ng Panginoong Hesukristo Itong mga nagkalat ngayon, marami talagang Antikristo, pero hindi pa po ito yung sinasabing darating na may matinding kapangyarihan. At sana nga po, ayun, ang ating gusto sana makita ang ating mga kapwa-tao din na maintindihan nila ito para tayo, wag masakop ng paghahari ng Antikristo, manapa ay sa tunay na Kristo tayo. Dahil maghahari tayo, may mapapatay. Dahil tatanggi po na sumamba doon sa Antikristo Pero bubuhayin naman sila ng Panginoong Hesukristo. At itong Antikristo na ito, pati ang kanyang mga alipores, lahat po yan lilipulin. Wala pong ititira yan. At kung mangyari na yan, yun po, ang paghahari ng Panginoong Hesukristo magsisimula sa 1,000 taon kasama ng mga binuhay na kagaya po ng mga apostol ng una, si Maria. Kung sinasabi nga ni Brad Eli po kung itong mga dumating ngayon na tunay, itong mga nagki-claim na tunay, sila nga ang tunay, nasaan ang nabuhay na mag-uli? Asan si Pablo? Asan ang mga apostol ng una? Asan si Maria? Wala pa Wala namang nangyayari pa pong ganyan. So kung hindi pa yan nangyayari, hindi tunay na Kristo yung mga yan, mga bulaan yan. Kaya bawat lilitaw na magsasabing siya Kristo, hanapin mo, asan na si kapatid na Pablo? Asa na si Maria Magdalena? Pakita mo sa akin kasi pagdating ni Kristo, bubuhayin niya yung nangamatay kay Kristo. Wala kang maipakitang nabuhay sa mga unang Kristiyano. Tinamaan ka ng magaling. Dapat sa'yo pugutan ng ulo Di ba ganun yun? Brad Josel? Opo kasi nagliligaw po ito Wala po maipakitang totoong pruweba. May proof po ng pagdating ng tunay na Kristo. May proof din po ng pagdating ng Antikristong ultimate. May proof din naman pala na makikita dito sa mga hindi pa naman talaga matitinding kapangyarihan ng dala. Pero mga Antikristo pa rin. Palibasa yung mga sinungaling, mga nagpapagaling din po, Brad Eli. Gumagawa rin pala ng mga hima-hima lang nagke-claim. At kung ano-anong pagliligaw po ang ginagawa sa tao. Pero hindi pa po sila. May pagkakakilanlan naman po mga Antikristo. Sabi ng salita ng Diyos, yahayag niya Yahayag niya yung taong makasalanan, anak ng kapahamakan. Kaya yung Kristiyanong sumusunod kay Kristo, magkakaroon ng capacity makilala siya para wag silang mapailalim sa Kanya. Hindi ka maililigaw pag hirang ka Hindi ka maililigaw Uulitin ko. Sa panahon ng hayop na Antikristo, ay na-rapture na ang iglesia. Kaya, ang mga Kristiyano ay wala na sa lupa kundi nasa langit na. Ang tinutukoy ng mga hirang sa panahon ng Antikristo ay mga Israelita. Kaya nga nababasa natin ang babae na may isang putong na 12 bituin. Ang babae ay ang Israel at ang 12 bituin ay 12 anak ni Israel. Kaya, wala na sa lupa ang iglesia o ang mga Kristiyano. Tatangkain ng Antikristong iligaw, pati mga hirang, pero hindi ka maililigaw kasi well-informed ka Di ba? Parang yung isang nakakita ko ng isang kahera sa isang supermarket. Tignan niya pa lang yung pera, hindi mo na siya mapepake wala pa siya nung kanyang machine. Tinignan lang niya, fake ito sabing ganon. Bakit ka ako fake? Sabi ko, isinukli sa akin doon doon sa isang tindahan. Fake yan. Kinuha yung kanyang pampantes. Fake talaga. Pag maalam ka na, hindi ka basta mapipeke
Kung tayo, wala naman tayong alam sa fake. Pagka sinuklian ka, kontento ka, sinukli sa'yo. Sinukli sa akin ganun eh. Yung pinambili ko doon pa rin ako sa sa supermarket, no? Doon sa mall. Hindi pa ako lumalabas. Bumili ako doon sa kabila, nung makita yung pera, fake. Wala naman akong pagkukunan ng fake. Wala naman akong imprenta para mameke. No? Sabi ko, doon galing oh. Tapos nung puntahan namin yung sabi ko, fake po ito Sabi ko ganun. Sabi nung tao, hindi ko alam. Sabi, pasensya na. Hindi raw niya alam, pasensya na. Kasi nasa resibo Kaya hindi niya maitatanggi Ayun. Unchanged, ang nakalagay doon, change. Ang gano bayaran mo, change. No? Ganun. Pag maalam ka sa isang bagay, di ka basta mapipake. Pag maalam ka sa Biblia, hindi ka basta mapipake na andyan na Kristo. Tika muna. Kung talagang ikaw ang tunay na Kristo, pakita mo sa akin, sino yung Antikristo? Kasi yung tunay na Kristo, pag parito, papatayin niya yung Antikristo May pinatay ka bang Antikristo? O ikaw yun? Di ba ganun yun? Di ba ganun lang ang dapat na tanong doon, Brad Sani? Opo, kapatid na Eli. Ang ganda po nito na tinuturo nyo para huwag maligaw ang kapwa-tao. Malaman po nila kung sino ba talaga yung Antikristo at yung tunay na Kristo. Kasi napakalaki po ng pagkakaiba. Kagaya po na ipinakikita nyo sa mga kapanahunan po na ito, na yung pong Antikristo, mahahayag naman po pala yan kasi itatanyag niya ang kanyang sarili at magpapakita ng tanda at magliligaw po yan ng marami. Samantalang yung tunay na Kristo, manggagaling po ito sa langit, bababa Itong mga Antikristo, kung saan nagsusulputan. May nagkiklaim galing sa Davao. Sabi sa Bisaya, mapipiki ka. Fake nga po Kasi, nasaan yung Antikristong pinatay mo kung talagang ikaw yung Kristong dumating? Tapos nasaan yung mga nabuhay na mag-uling kasama mo na sumalubong sa'yo pagbaba mo galing sa langit? Nasaan nyo? Kasama na nga po si Maredo, ng mga apostol. Nasaan yung nabuhay na mag-uli? Wala kang maipakita. Paanong ikaw ang tunay na Kristo? At yung pag maliwanag po yung pinakikita nyo, na pagdating ni Kristo, lilipulin po yan. Yung mga Antikristo na yan. Dapat maipakita nila, nasaan yung Antikristong nilipol mo? Nasaan yung mga kasamahan yan? Pagka walang maipakita, baka ikaw yung Antikristo. Nalilipulin pagdating ni Kristo. Ganun po lalabas yung kapatid na Eli. Kaya ngayon po, pagka hindi ka talaga maalam sa salita ng Diyos, talagang maliligaw ka. Kagaya po na sinasabi nyo, na example kapatid na Eli, pagka hindi ka maalam sa isang bagay, mapepeki ka nga. Pero pagka maalam ka sa isang bagay, maalam ka sa salita ng Diyos, hindi ka maliligaw ni inuman dahil meron ka ng paunang kaalaman kung papaano makikita ang mga palatandaan ng pagparito ng Antikristo at ng Panginoong Jesucristo. Nakita na po namin na mauuna muna itong Antikristo bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa kapanahon ng pinag-uusapan. Na hindi na po magtatagal dahil yung isang araw nga po sa Panginoon at saka yung 1,000 taon, magkatulad sa Panginoon Kaya hindi na po matagal yung kapanahon na hinihintay natin na pagdating ng Panginoon Jesucristo. Mauna lang po ito na magkakaroon ng kaunting panahon na maghahari muna itong Antikristo. Kaya yung pinag-uusapan pong kaharian, mga paghahari po na yan, mauna itong mga Antikristo na ito o Antikristo na ito na maghahari muna. Tapos papatayin yung mga hindi sasamba sa kanya. Pero itong mga pinatay na hindi sumamba sa kanya, yun naman ang mga makakasama sa unang pagkabuhay na maguli, sa paghahari naman ng ating Panginoon Jesucristo na sila naman ang maghahari. Ang ganda po nito Kaya dapat alam po natin saan po tayo sasama, mga kababayan, sa paghahari. Sa paghahari nitong Antikristo o sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Meron na po tayo mga clue, may mga tips, may kaalaman. Brad Sani, may sorpresa ako sa iyo. Ano po yung kapatid na Eli? Lagay natin sa screen.
Kapatid na Daniel, pakibasa. Ikaw na kapatid na Joel. Kapatid na Rodel. Opo, kapatid na Eli. Deus enviou à terra a sua única esposa, Cristo, para dar vida eterna à humanidade. Sim, Cristo é uma mulher e ela está em seu terceiro dia no coração da terra, concedendo a semente do Espírito a toda criatura vivente para salvá-la da morte física. Saan ito andyan ngayon? Dito ba yan? Andito ito, isang babaeng ito. Sa Latin America ba ito? Saan ito particular dito? Kristo, babae, oh. Opo. Kaya matutupad talaga yung mga hula, lilitaw, mga bula ang Kristo eh. Pati ba naman babae, lakas ng loob na magpakilalang Kristo? Yung tunay na Kristo, tinuli eh. Ito ba natuli ba ito? Kapatid na Daniel, ano palagay mo? Ayan po yung sinasabi ninyo kanina, kapatid na Eli. Kaya mahalagang may sequences na alam po ang mga kababayan natin batay sa Biblia at kung ano talaga yung sinasabi sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo na mauuna nga itong Antikristo. Dapat kung siya talaga si Kristo, una-una, bakit naging babae? Hindi naman babae si Kristo. Nung siya ay nagkatawang tao nga po sa lupa, pinakilala nga po, sabi nga po ninyo, tinuli pa nga siya noong nagkatawang tao siya dito sa lupa. At dapat maipakita niya nga po na meron siyang napatay na Antikristo. Kanya-kanya pong kagat sa kariba itong mga ito ngayon. Talagang marami pong lumilitaw na nagpapakilala na pala na ganyan. Bukod pa dun sa mga una na po na nagpahayag na sila ang Kristo. Pero magandang panuntunan po ngayon itong inyong inilatag sa atin pong mga taga-subaybay na kanila pong magiging batayan para hindi sila mailigaw na kung sino man ang magsasabi na siya ang Kristo. At ayun po ay yung mga sequences ng pangyayari na dapat na makita at yung mga katunayan ng pagiging tunay na Kristo na bumalik dito po sa atin pong pinag-aaralan ngayon sa mga pangyayari po na magaganap, kapatid na Eddie. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.